Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression and quick review tayo sa mga bagong labas or announced na smartphone. And this time, ang topic natin for today is the Vivo Y04. Sulit kaya ang specs sa kanyang price? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So again, another quick review and first impressions na naman tayo, and this time ang topic natin is the Vivo Y04. Bago natin start ang video, again, it's just a first impression and quick review sa mga devices. Kahit wala pa po yung mismong actual unit, pwede tayo magbigay agad-agad ng saloobin dito sa mga smartphones based sa kanilang specifications. Syempre, para maging tulong na rin sa mga consumers out there dyan na bibili agad-agad direkta netong Vivo Y04. Matik, bibili tayo niyan, kaya abangan nyo na lang unboxing review and unboxing. Abangan nyo na lang game test, unboxing and review natin dito sa Vivo Y04 dahil pag naging available yan, i-add to cart ko na agad yan. Unang-una, usapang price muna tayo dito sa smartphone na to. So next on mga J-Vlog, usapang first impressions tayo dito sa Vivo Y04. Unang-una nating itatakel yung kanyang screen. So malaki rin naman yung screen niya, 6.74 inches. Okay na okay yung ganitong mga aspect ratio ngayon when it comes sa social media, gaming, and pag manonood. Sino ba naman ang ayaw manood sa malaking device, diba? Or sa malaking screen na smartphone? Sa social media, pag nag-scroll kayo, more content pa makikita nyo kasi mahaba yung kanyang aspect ratio. Display is all goods naman for me for a budget smartphone. And again, when it comes sa notch, siguro consider na rin natin yan kasi usually rin mga 4K, meron pa rin tayo makikita ilan-ilan na lang na notch display na device. Pero again, kung wala naman ding big cost or kung wala naman talagang cost, kumpletuhin lang yung bilog na yan. Sana kinompleto nyo na. Kasi, syempre, when it comes sa consumer's perspective, yung iba is ina-adapt na rin kung ano yung mga modern design ng smartphones today. Kasi iba pag nakita ng notch is, ay, old school na to eh. Outdated na to. Usually kasi mga nakikita na natin is punch hole display even sa mga budget smartphones today. Next yung OS. So sa OS, Android 15. So sa OS, sad to say, is Android 14 with FunTouch OS 14. Out of the box. Pero hindi natin alam na baka to ma-update din to sa Android 15. Pero kasi nakikita natin mga yung March is karamihan na ng mga entry level or lahat or sabihin na natin entry mid-range smartphones, Android 15 na po ang binibigay nila out of the box. Kasi March na eh. Matatapos na yung first quarter ng taon, di ba? So dapat naka Android 15 na yung mga devices. Pero again, dito sa Vivo, Android 14 siya, baka naman there's a possibility ma-update naman to sa Android 15 na delay lang. Baka ganun ang nangyari. Di natin sure. Sa chipset, next is the Unisoc 7225 na Unisoc T7225. So kung binase mo yung clock speed niya, 1.8 GHz and Mali G57 sa mga ibang Unisoc, siguro nasa ano to eh, Unisoc T612, mga ganyan. T612 kasi T615 is 2.0 GHz. Siguro T612. I don't know kung rename lang siya na Unisoc or same din ng performance sa Unisoc T612. Pero kung i-base yung performance niya, parang ganun din naman siya na Unisoc Tiger series. When it comes sa ganyang specifications na binabasa natin, hindi po mabagal naman yung chipset na yan for a budget smartphone. It can handle casual things like surfing the net, social media, TikTok, mga ganyan. Modern games, ML, nakakalaro naman tayo sa T612, ML, COD, Farlight 84, mga ganyan mga modern games, kayang-kaya naman ng ganyang GPU and yung kayang-kaya naman ng ganyang GPU. So expect natin sa Vivo Y04, kaya naman mag-handle ng mga few games yan. Again, abangan nyo na lang po yung full review and game test natin dito sa device na to. Pero when it comes sa 64GB, kung maglalaro kayo, it's a big no-no na. Kunin nyo yung 128GB. Next camera, dual rear camera system with 13MP main camera and a 5MP front-facing camera. Specs-wise, syempre mababa yung specs niya when it comes sa megapixel. Pero again, wag muna natin i-judge si Vivo Y04 when it comes sa ganyang specs lang. Sa ating full review, titingnan natin yung camera quality niya. Kung malaking tulong ba yung kanyang OS or yung camera software. Even though mababa yung megapixel niya. Again, specs-wise, mababa yung megapixel ng camera niya. And yung dual camera niya or yung pangalawang camera niya is useless. Dapat, kung sabihin nyo na lang dual, kahit sa ganitong presyo na lang, macro na lang yung talagang isagad nyo. Kasi ultra-wide parang
hindi kaya ilagay yung ultra wide sa ganitong presyo, di ba? So sana macro or sininggle nyo na lang kasi syempre yung mga ibang consumers is parang nami-mislead when it comes sa dual camera system. Marami kasi yung nakikita sa comment, Lods, hindi naman gumagana yung pangalawa, tinatakpan ko naman, ayaw. Again, kaya ayaw kasi usually yung pangalawang camera, sensors lang yan tulad na lang ng AI lens, depth sensor, mga ganyan, na nakakatulong lang yan sa performance ng main camera. Ganun lang yun eh. Next, single speaker siya. Pero again, meron siyang feature up to 200% volume. So, magandang tulong din naman yan for a budget smartphone. Pero again, yung mga Transsion, di ba, ang lulupit ng speaker, dual stereo. Pero, nalulungkot din ako minsan sa Transsion na naglabas ng mas late na units na ginawang single. Pero again, sa presyo niya na 4, acceptable pa naman ang single speaker. Pero maganda na may ginawa si Vivo na tinaasan naman nila yung volume beyond 100%. Para naman din, kumbaga, ma-enjoy din ng consumers yung listening experience sila dito sa Vivo Y04. And hopefully, hindi siya tunog lata kahit malakas yung kanyang speakers. Next sa battery, ito nakakatuwa ngayon 2025. Medyo nagle-level up na ang mga devices ngayon beyond 5K. Kasi yung 5K battery, parang ano na eh, nagagamit na yan. Parang na-introduce sa atin yung ganyang kalulang battery 2018 ba? 2018 or 2019 sa mga budget smartphone na isang huge feature or huge specs ng mga entry-level smartphone noong 2019. So 6 years na paulit-ulit na puro 5K ang battery ng mga entry-level, budget or even mid-range. Ngayon, nag-level up na ang mga entry. Nag-beyond 5K na sila. Take for example ang Vivo Y04 for a price tag na 4K, 5.5 na po ang kanyang battery. Although the charging rate is 15 watts, acceptable na siguro yan sa ganitong rate, sa ganitong presyo, wag lang 10 watts. So, 15 watts, siguro few hours full charge yun naman na yung 5.5 battery niya. At ang pinaka-last, ito talaga yung nauuso sa entry level. Talagang more on focus din sila sa durability ng device. And meron tong ingress protection 64. So, water and dust resistant siya. With certain, pwede itong mabasa with certain time or certain deep lang. Again, mga ka-J-Vlog. Hindi siya pwede malublob sa tubig na sobrang tagal. At hindi naman siya waterproof. It's just water resistant. So, yun mga ka-J-Vlog, maganda rin na merong ganyang protection, ingress protection 64 sa ganitong presyo na smartphone. Usually din, yung makikita rin naman natin, mga last year models, is ingress protection 54 na splash resistant lang yung mga yan. So, yun yung ating first impressions ito sa Vivo Y04. Hopefully, nakatulong ito sa inyong buying decision agad-agad kung maging available na to sa Shopee. Abangan nyo na lang full review, game test and unboxing natin dito sa device na to dahil rekta, re-review rin natin agad to. Kung interested kayo, i-click nyo na po yung link sa description box, i-add to cart nyo na dahil kahit papaano, isulit din naman ang Vivo Y04.